The Independent Commission for Infrastructure, or the ICI, will begin live streaming its hearings. Biruin mo yon. And for details, we have ano ang nakain nila, mobile journalist Merymon Reyes live from the Senate. Lord Denise, magandang hapon. Kasi simula lang ng pagdedito ng Senate Finance on Justice and Human Rights kung saan tatalakayin nila itong pagbubuo ng Independent People's Commission na nakafocus lang sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang infrastructure projects ng gobyerno. Pero kanina inaibahagi rin kasi nandito rin sina ICI Chairperson Justice Andres B. Reyes, ICI Commissioner Rogelio Singson, even si ex-Senate President Franklin Drilon, nandito sila. At ibinahagi ng ICI na starting next week, yung mga pagdinig ng ICI ay magiging live stream na. So malaking bagay ito, lalo-lalo sa mga kapatid natin dyan na mga mamamahayag o mga reporter na mapadali yung kanilang pagbibigay nga ng impormasyon sa ginagawang investigasyon ng komisyon. Pero bukod dyan, kanina naman, sabi naman ni ex-Senate President Drilon, sinusuportahan niya yung pagbubuo nga nitong Independent People's Commission dahil sa panahon daw ngayon, marami na talagang mga tao ang nais na magkaroon ng pananagutan itong mga nasasangkot sa anomalya sa mga infra project. Ito kasi yung Senate Bill number 1215, pinakilala ito ni Senate President Tito Soto. Ito yung Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025. So itong komisyon na to, binubuo ito ng 5 miyembro, merong isang former justice, merong isang CPA lawyer, civil engineer, kakailanganin din ng isang isang akademiko, and ang tututukan talaga nila is yung anomalous na mga government projects. So hindi lang flood control, maaari pa raw itong lumawak. At sinabi rin kanina ni Senate President Tito Soto sa pagsisimula, hindi lang daw basta din sa infrastructure na anomalies ang titignan nitong komisyon, lahat daw in general nakakailanganin. Kasi kahit daw na meron ng ginagawang investigation on corruptions itong mga ahensya, hindi daw sila nag-specialize sa anomaly talaga. So yun yung nais na sugpuin nitong komisyon at sa lalong madaling panahon na inaasahan nilang maisapasa na ito. Ano ibig sabihin, Merymon, na hindi sila nag-specialize sa anomaly? Kasi for example, itong DPWH, nagkakaroon din sila ng backtracking doon sa loopholes sa sistema. Ang maging yung sa Department of Agriculture, nung nakita yung farm-to-market roads, iniimbestigahan din nila. Pero para masiguro yung impartiality, yung mas malinis talaga na pag-iimbestiga doon sa anomaly, tututukan yan ng Independent People's Commission. And nakikita nila na magiging permanente itong komisyon. Whereas parang for the meantime kasi we have yung Independent Commission for Infrastructure, pero ang sabi rin dyan ni ex-Senate President Drilon, naniniwala siya na mas maganda rin daw na pagtibayin yung mga nag-i-exist na investigating bodies sa pamahalaan. Pero parang sa ngayon, kailangan daw talagang mabuo itong ad hoc body na Independent People's Commission or IPC para raw sa lalong madaling panahon, matutukan talaga itong mga anomalya. And dito sa ilalim ng Nako, bumigay ang signal ni Merymon Reyes. Pero ito ngayon sa Senado, marami tayong itatanong kay Merymon. Again, the biggest news at this hour, aside from nasusunog yung DPWH sa Quezon City, ay nag-anunsyo na po ang chair. Tuloy-tuloy lang si Merymon Reyes. Merymon, alam mo ba, naputol ka? Naputol na. Naputol si Merymon. Merymon? Ngayon ko lang din nakita. Medyo nagbabagal yung signal yata natin dito sa Senado. Pero yun nga, substandard na naman ang signal. Is gagawin nitong Merymon, kaya mo lumipat ng pwesto? Tatry natin maghabol ng signal dito sa Senado. Oo. Punta ka sa office ni Senator Lito Lapid. Baka malakas yung signal. Merymon, okay. So habang lumilipat si Merymon... Sinubukan natin lumipat sa ibang bahagi. Yan, better. Merymon, okay. Sinabi dito ni Chair Reyes, Junior, we do not have the facility, we don't have the rules of procedures. In spite of no rules allowing us, we will now go on live stream next week. And once we get to be able to have the technical capability with us already, again, I repeat, we'll start doing live streams next week. Anong technical? Cellphone lang kamo ang kailangan nila para dito.
Oo, yan yung aabangan din natin na magiging adjustments nila kasi for example, yung mga kapatid nating reporter, sila rin mismo maging malaki man yung camera nila o kaya yung cellphone nila, ang ginagawa talaga nila ay naghahabol at umaasa sila doon sa kung ano ang maibibigay ng, for example, magkaka-press briefing, sina Sir Hosaka, sina Chair Reyes, and kung anong detalye yung maibababa nila para ma-broadcast ng ating mga mamamahayag. Pero ngayon, titignan natin yung magiging adjustments kung from the very beginning hanggang sa katapusan o kung magpapatuloy talaga na sa lahat ng investigasyon na gagawin ito, possibly yung meetings o kaya naman yung hearing ng ICI, lahat magiging bukas na talaga sa publiko dahil ilang linggo na rin, maging ang ilang mga senador dito, nais nilang maisa publiko as much as possible ng ICI yung mga ginagawa lang investigasyon para raw hindi din naguguluhan o hindi nakukulangan sa impormasyon na nakukuha ang publiko tungkol Speaking dito. of information, kasi baka I'm sure sana aware yung mga tao doon na may mga teknolohiya na hindi mo kailangan ng isang buong satellite. Oo. Pero Mary Mon, kanina nagtanong si Senator Francis Pangilinan, sabi niya, nagkaroon ba ng sagot sa tanong na ano ngayon ang gagawin na nila after hindi na raw papayag ang mga disguise makikooperate? Yes, oo. Yan yung hinihintay pa natin sa ngayon, yung inaabangan natin. Kasi nasabi rin ni Senator Kiko Pangilinan, isa rin sa mga nakikita nilang dahilan, kaya kailangan parang as urgent as soon as possible magawa na itong Independent People's Commission ay dahil nga doon sa pag-urong o pag-atras ng mag-asawang Diskaya sa kanilang kooperasyon sa ICI. So para raw mas magkaroon pa ng pangil yung pagdating dito sa pag-iimbestiga, tinitignan nila sa pamamagitan ng IPC magagawa nila yun. Pero yan yung aabangan natin sa araw na ito dahil kasi simula lang din ng pagdinig tungkol nga dito sa panukala. Yung support kaya ng mga senador dyan, ito kaya ay makakakuha ng sapat na suporta? Pero okay. So far, ang pinakahuli natin narinig na nagsalita tungkol dyan, si Senate Finance Committee Chairman na Senator Sherwin Gatchalian at nasabi niya nga, maganda nga kung mapasa na itong Independent People's Commission, kung mabuo na to, para meron na talagang isa pang katawan na nakatutok lang dito. Hindi for example, sa mga pagdinig kasi dito, kasama for example yung sa Department of Agriculture, lumabas yung Farm to Market Roads, nagtap na rin ang mga mag-iimbestiga, ang DA din mag-iimbestiga sila, pero parang kukulangin yon. Kailangan meron talagang nakatutok specifically doon sa anomalya sa mga infra projects ng pamahalaan. So malaking bagay daw kung sakaling mabubuo ito. Ba't ka pa mag-iimbestiga? Ika nga ng isang senador kung kaya ka namang titigan mata sa mata. Okay, tinititigan na natin ngayon ang mata ni Mary Mon Reyes, ang ating Mojo reporting live from the Senate. Thank you, Mary Mon.